Para mag-iyaka naman kayo. Rodrigo Duterte to remain detained at The Hague for another year. Extended. Sasabihin ninyo, BDS, bias ako. Ansayan. Pero parang familiar siya. Report ito, i-share ko na sa inyo para ma-determine ninyo kung sino yung baliw. Nakita ninyo, parang familiar po. Sabi dito sa CNN nito, NBI complaint affidavit filed against Harold Respicio. Itong pasikat na tong abogado na vice mayor po, na kung makasigaw, kinasuhan na ng NBI. Kung magsalita, abogado ka, ganun ka kung umarte. Basahin ko. Tapos si Loren Digarda, yung grupo ng mga artist, sinoka din si Loren. Yung eskwelahan niyang Assumption, binakbak yung kanyang picture kasi kahihiyan sila. Sabi dito ng Ateneo, student, law student. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kababayan, congratulations sa inyo mga DDS kasi may desisyon na po yung ICC. Ito. Congrats! Para mag-iyaka naman kayo. Rodrigo Duterte to remain detained at The Hague for another year. Extended. Sasabihin ninyo, BDS, bias ako. Paano naging bias ako dito sa balitang ito? Bias ako sa katotohanan. Pero dito sa balitang ito, fair ako. Bakit? Fair ako sa inyo. Kailangang malaman ninyo na extended yung stay at denied yung interim release. At talagang deserve ni Digong na i-deny yung interim release. Bakit po? Deserve niya. Yung condition kasi ng interim release, hindi makita ng ICC. Kasi ang rason yan, kayo, at lahat ng mga kabuktutan ng mga DDS politicians tulad ni Bato. Hindi talaga pagbibigyan. Lahat ng kondisyon. Nakita ninyo yung ginawa ng mga senador na DDS? Pinatakas si Bato. Imaginin mo na lang, mga kababayan. So sabi dito, former Philippine President Rodrigo Duterte will spend another year in detention after the ICC Trial Chamber 1 said he is still not qualified to avail himself of temporary liberty. The chamber hereby decide that the accused shall continue to be detained. The accused hereby decides that the accused shall continue to be detained, said the 8-page decision by the trial chamber, May 22. At the ICC, the chambers conduct a yearly review. At the ICC, the chambers conduct a yearly review to check if detention is still warranted for an accused. Specifically, the judges will check for change circumstances that would warrant temporary liberty for detained suspects. The chamber therefore finds no notable change in circumstances ni Digong that warrants the release of the accused with or without condition. Kaya tuloy-tuloy ang pagkakulong ni Digong. Under the Rome Statute, a suspect cannot be released if they present risk factors. O kita ninyo. Report ito ng CNN. Hindi ko lang sayan, pero parang familiar siya. Report ito, i-share ko na sa inyo para ma-determine niyo kung sino yung baliw. Nakita ninyo, parang familiar po. Sabi dito sa CNN ito, sabi sa report ng CNN, nearly 1.2 billion people worldwide are living with mental disorders. The number has been growing. CNN report. Yung picture, parang familiar. Shadow lang kasi. Tingin niyo, sino yan? Cover photo sa story. Sino yon? Hindi ko maintindihan kung bakit. Sino yung cover photo na nilagay ng CNN? Hindi ko maintindihan itong CNN na to. Sabi ko, parang familiar to na babae. May nakita na ako niyan. Nakaburungos ang tawag diyan sa amin. A new study has found that nearly 1.2 billion people worldwide had mental disorders in 2023, reflecting a 95.5% increase since 19, with the largest increases in anxiety and depression. The study published Thursday in the journal Lancet also revealed how trends concerning 12 mental disorders
differed by age, sex, location, and socio-demographic factors among 200 countries and territories, suggesting that we are entering an even more concerning phase of worsening mental disorder burden globally, the authors wrote in a study. Dr. Damian Santomauro, first and lead study author, was honestly shocked at the magnitude. Na-shock siya. Talagang shocking ito. Kasi po, dito lang sa atin, napakarami ako kilala sa social media. Pati sa showbiz po, ang daming mga, noong aming generation po, in the 70s, 80s, hindi man ganyan yung mga tao. Tama pa na pag-iisip ang karamihan. So among 204 countries pala and territories, ginawa yung study suggesting that we are entering an even more concerning phase of worsening mental disorder burden globally. Buong mundo, mga kababayan. Dr. Damian Santomauro, first and lead study author, was honestly shocked at the magnitude. Hindi niya sana ganun kadami. Napakarami na po yung baliw. Yung iba mga opisyal ng gobyerno, nasa Congress, nasa Senado, nasa sa dahig. There are many factors at play and it is difficult to tease them all apart, sabi po ni Santomauro, Associate Professor in the School of Public Health at the University of Queensland in Australia. Addressing these risk factors requires global collective leadership. The other mental disorders measured were bipolar disorder, schizophrenia, autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder, anorexia, bulimia, dysthymia, conduct disorder, and developmental intellectual disability from unknown causes. Ang dami na pala. Dysthymia is a long-term but mild form of depression, also known as persistent depressive disorder. Kita ninyo. The researchers found increases in all 12 disorders. Long-term mild form of depression, also known as persistent depressive disorder. Conduct disorder affects children and teens and involves a consistent pattern of disobedient and aggressive behavior. Sutil yung mga bata ngayon, aggressive behaviors. The researchers found increases in all 12 disorders. The researchers found increases in all 12 disorders, including a 158% rise in anxiety and 113% uptick in depression compared with 1990. O, kita ninyo. The least common disorders were anorexia, bulimia, and schizophrenia, though those conditions are not rare, with roughly 14 million and 26 million cases, napakarami, respectively in 2023. Most mental disorders were more common in females. Kita ninyo. Mga babae, common sa mga babae. Nakita ninyo yung shadow? Malamang kasama dito si sa 26 million cases worldwide. The study also helps further illuminate how the COVID pandemic may have influenced the rates of certain mental health conditions. Kaya yung ginawa ni Digong, doon ako dumistansya kay Digong, sabi ko sumubra na ito. Imagine, yung gusto niyang mangyari. Inutosan ko niya yung mga pulis, yung ayaw magpatusok, pasukin sa bahay, tusukan. Sabi ko, may diferensya to. Anong pakialam mo sa buhay namin? Nasa loob kami ng bahay. Kung mamatay kami sa loob ng bahay sa sakit, isisisi namin sa inyo. Hindi. Ginawa niya yun to justify yung mga actions nila. Pinopost nila yung parmali, yung tusok, may kita pala doon. Grabe yung pato. Ginawang negosyo po, yung pandemic, kung tol-tol ang pag-iisip mo, pandemic na nagsamantala ka pa, kaya galit na galit si Gordon, yung nag-imbestiga noon. Anong klase ano itong mga leaders na to? Anong klase mga taong ito? Dapat maawa ka, panahon ng pandemic, dapat may awa ka sa mga tao. Ginutom yung mga tao. Sino yung busog? Yung mga suppliers niya. Parmali. Yun ang Parmali scandal. That was the worst. Kaya ako sinusupport ko yan dati. O tapos nagtanong kayo, bakit? DDS ka ba niya? Sabi ko, hindi ako DDS. Nag-support lang ako kay Digong. Binoto ko yan. Ako walang utang na loob sa kanila. Ang Duterte may utang na loob sa akin. Pati si Sara. Kinampanya namin eh.
So before the COVID pandemic, sabi dito, rates of anxiety, depression, and some other disorders were already increasing. But during and since the crisis, depression increased and has not returned to pre-pandemic rates. Anxiety peaked and remained high through 2023. The research team found. So nakomplika, nag-worsen yung mga kaso ng mga nabaliw during the time ng pandemonium. Maraming nawala ng trabaho, nagsarang negosyo dito sa amin. Yung isang mall dito, hindi pa nakaka-recover until today. Yung mga branches ng Jollibee, ng ano pa yun, ang daming mga restaurant. Hanggang ngayon nagsara, may latest nga na nagsara doon yung pizza, yung American brand na pizza. Si Rodante Marcoleta, may kaso. Ito pa, isa pa na I think kasama pa to sa statistics. May kaso din. NBI complaint affidavit filed against Harold Respicio. Itong pasikat na tong abogado na vice mayor po. Na kung makasigaw, kinasuhan na ng NBI. Kung magsalita, abogado ka, ganun ka kung umarte, inciting to sedition. Uubusin dito mga kababayan. Sabi dito, Harold Respicio, during the press conference, ano sa kaso dito? For alleged violations involving inciting to sedition, inciting to rebellion, unlawful use of means of publication and unlawful utterances, as well as possible cyber-related offenses. Yun sabi ni Matibag kahapon. During the press conference, NBI Director Attorney Matibag said that CIACC under Secretary Paraiso executed the complaint affidavit with the support of the Presidential Communications Office and was subsequently transmitted to the NBI for appropriate investigation, case build-up, and evidentiary assessment prior to the filing of appropriate charges before the Department of Justice. Ubusin to. Kasi sumobra sila, puro pagbabanta, puro pandalait, inciting to sedition para iupo si Sara. So si Rodante Marcoleta, si Bongo, si Mark Villar, sabi ni Monto, yun ang announcement kapon, magiging busy yung ombudsman kasi yun ang susunod na. Lahat plunder, bilangin natin, Bongo, Mark Villar, Chis Escudero, Jinggoy, Villanueva, 5 na, tama? O si Bato, 6, ICC, 6 na mga incumbent senator. The rest of the Duterte senators, yung si Robin Padilla, ito, isama ko na po. Padilla pwedeng makasuhan at madisqualify sa public office kung mapatunayang tinulungan si Bato. Siguradong mapapatunayan, siya yung kasama. So lahat ito, obstruction of justice, cuddling fugitive from justice. All the Duterte senators, si Alan Peter Cayetano kasama din yun. Maubos yan mga kababayan. Kaya yung sinasabi nila na si Sara i-acquit na nila si Sara, sila ang makukonvict. Walang problema, di-acquit ninyo si Sara. Pag in-acquit ninyo si Sara, kayo yung convicted. Kasi uulan ng kaso sa inyo. Sasabihin naman ninyo, political persecution. Ginawa ninyo yung mali. You have to face the music. Yun man lang yun. O ngayon, ito, pakinggan ninyo ito. Last ko na ito, si Rene Romero, negosyanteng Kapampangan, inaming dismayado sa asal ni Cayetano. Pakinggan po ninyo yung kanyang sinasabi. Tapos si Cayetano mga kababayan, yung mga law students ng Ateneo, sinuka na si Cayetano. Basahin ko. Tapos si Loren Ligarda, yung grupo ng mga artist, sinuka din si Loren. Yung eskwelahan niyang Assumption, binakbak yung kanyang picture. Kasi kahihiyan sila. Sabi dito ng Ateneo, law student. In this light, the Ateneo Students Council believes that Senator Alan Peter Cayetano fell short of the ethical leadership expected of him as an Athenian. His actions disappoint those students who look to alumni of this institution for examples of principled leadership. Furthermore, his commitment to impunity is a mockery of the Ignatian values that we were all taught to hold dear to the core of our hearts. Sinuka na ng student council po. Ganon din si Loren. Asa na yun kay Loren Ligarda? Ito. Una, yung Assumption, binakbak siya. Ito naman, galing sa statement from members of the Kislap Diwa Artists. Ano sabi dito? Sabi dito, we the artists and poets
who participated in Kislap Diwa under patronage of Senator Loren Ligarda, write in dismay, in sorrow, over the recent conduct of the Senate of the Republic. For years, the senator has presented herself as a defender of culture and the creative life. Many of us believe her. Our gathering was made possible by that belief, but her recent actions have put this belief in serious doubt. Kaya sila, mga kababayan, sabi dito, we therefore formally dissociate ourselves from Senator Loren Ligarda. Dumistansya na sila. Umalis na kinahiya si Loren Ligarda. Ito yung si Romero. Talagang kaya naman talaga ang ginawa nila mga kababayan. Sino ba yun? Si Romero. O ito. Lalo na, business. Kagaya niyan, we're trying to develop international relationship sa mga different industries. Pagkatapos, kanina, ninenervous na ako, baka itanong ng mga kausap nating international dignitaries, anong nangyayari sa bansa niyo? Nakakahiya talaga. Kaya, sana, Kinahiya ng mga negosyante. I think, ang problema Yung Senado, dapat isara na yan, i-abolish na. Kaya kailangan natin yung chatsa. Ang kita na natin ngayon, Isara na lang Senado. At si gusto nang mag-resign, nakakaisip na mag-resign, Senator Ping Lacson, sabi dito. Minsan nag-isip akong mag-resign na senator. Ganun katindi ito. Senator Ping Lacson admitted that he has at times considering quitting the Senate amid growing frustration over recent developments he believes have affected the institution's public image. Na bulok. Puro bulok kasi nandiyan, mga Duterte senators. Puro bulok. Kasama siguro na ito na Duterte senators dito sa report ng CNN. In an interview with One News Historicon, Lacson said there were moments when he thought about stepping down from his post, citing concerns over the current state of the chamber. Nakakahiya. Kita mo yung senador? Si Bato? Ginawang track and field po yung Senado. Tapos pagdating doon sa pinagsisigawan yung sergeant at arm kasi daw inalaw tapos pinalitan bigla ng kaklase niya. Yung siya Plaska. Hindi man yun dati. Pinagsisigawan kasi nang pumunta yung NBI doon na may dalang warrant of arrest, nagtanong kung nandyan si Bato. Umaga pa daw, kausap si Tito Sen. Sabi ni Tito Sen kasi hindi man niya alam na si Bato nandyan. Kasi 6 months nga na nagtatago. Sabi ni Tito Sen, sinisisi pa si Tito Sen. Tapos yung Sergeant at Arms ni Bato, di ba nagsisigaw si Bato? Sa feeling niya kasi, trinidor siya. Kaya sabi ni Bato, ako niya magpapakamatay to defend you kung may mangyari sa'yo. Magpapakamatay ako para ipagtanggol ka. Nagsisigaw doon siya, hysterical si Bato. Duguan siya kasi nirisling daw siya. Hindi man pala totoo, sinungaling talaga. Duguan siya kasi nagtatakbo, nadapa, kasi gusto niyang magboto para lang i-dethrone si, ikodita si Soto. Tapos isisisi niya yung pagkadapa sa NBI, babae yung magsiserve sana ng warrant of arrest. Sabi ni Tito Sen, hindi ko man niya alam na nandyan siya. So ang ginawa ko niya, sinabihan ko yung NBI, kausapin mo niya yung Sergeant at Arms, mag-coordinate ka niya. Tama, law enforcer yon. Siyempre, mag-coordinate para hindi magka-komosyon. Ganon pa rin yung nangyari. So, naging kahiya-hiya nangyari sa Senado, mga kababayan. Cuddler ng fugitive from justice. So, naisip ko niya na mag-resign na lang, sabi niya. Huwag kang magre-resign po, Ping. Pagtatawanan ka niya, happy sila. Kasi makakabuelo sila sa kanilang kabuktutan. Kaya nga ibinoto. Kasi isa ka sa mga matitino na mga senador. Despite this, the senator is optimistic that the minority bloc remains focused on efforts to help restore credibility in public trust in the Senate. Tanggalin na lang ninyo si Alan Peter Cayetano ulit. Anyway, kailangan ninyo isang boto na lang para i-dethrone si kasi si Bato hindi na makapag-participate kasi wanted na. Tanggalin na lang ninyo si Alan Peter Cayetano. I-post na ninyo kung sino dyan ang pinag-usapan si willing din na maging Senate President na si Win Gatchalian. O di si Win na lang, di ba? Medyo maganda-ganda ang image ni
with Gatchalian. Matino. Anyway, okay na po. Mga kababayan, bukas naman. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.